So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Ingat-ingat tayo ngayon ha. Kung titingnan nyo, no, lumabas si Sachi, di ba? Kita nyo naman, trending si Sachi, international din. Actually, hindi lang naman si Pidem talaga yung nag-promote niyan. International din, di ba? Pinakita ko nga sa inyo kahapon. Ay, no, isang araw, di ba? So, kaya talagang pumalo ng ganyan yung market cap niyan. Di ba? So ngayon, kung titingnan natin, merong may lumabas, Sachi, Sache, Sachu. So kung titingnan nyo, mahirap yun. Kumbaga dahil sumisikat si Sachi, so syempre naglalabasan na. At yung iba legit naman na ang gumawa, yung developer. Pero yung may mga bumapasok ngayon na hindi developer ang gumawa. No, katulad niyan. Ito si Sacho na to, 612 yung market cap niya. Tapos ngayon, ito na lang siya, 275, di ba? So bumaba siya ngayon. Tapos meron pang Sacho na ayun, parang nag-rug bold pa, no? Ayan, no, 21K. Galing saan? Wala, hindi ko makikita. Alam ko, galing sa ano yun? Galing sa 6 million. Pinost ko na yan, ito, 21K, tapos galing siya sa, ayan, no? 6.13M, tapos bumagsak ng 21, di ba? Rug bold, no? Kawawa, no? So, yun. Kaya ingat lang tayo. Ako kasi, hindi nyo ako mapapa-invest sa ganito kahit kilala ko yung influencer. Kasi, for me kasi para sa akin kasi gambling kasi ang meme coin. Yun ang yun ang intindi ko talaga. Okay? So, ingat kayo. Napakadaming lalabas niyan. Hindi lang yan, no? Sobrang dami. Kasi kapag tinype mo yung Sacho, ang dami nang lalabas ng Sacho. Pag tinype mo yung Sacha, ang dami na rin lalabas na Sacha. Ganon din Sache, tsaka Sachu. Ang daming lumalabas. Kaya ingat lang mga kapatid. Kasi sa totoo lang, ang bilis masunog sa ganyan. Parang mas mabilis pa yan sa future. Grabe. Yung ganyang sunog ng meme coin, mas mabilis pa yan. Lalo-lalo na kapag late entry na talaga mga kapatid. Okay? So yan. Ingat lang, no? Kasi syempre kung meme coin siguro barya-barya, no? 1K, baka ganyan. Pwede na. Diba? Pero kung may lakas ng loob ka at yung emotion mo naman is kaya mong kontrolin, bahala ka na. Diba? So, yun. Ngayon, ito, kung titingnan nyo, saan daw ako pumasok? Yes, nag-max TP. Yes, congratulations sa inyong lahat. At ganda ng take profit natin dito. From 109,900 to 113. So, congratulations sa inyong lahat sa mga sumabay dyan. And syempre, congratulations din sa sumabay kanino? Kay Dogecoin. So, ganun din naman kay Aster, no? Si Aster din naman, maganda naman ang nilipad nun. 'Di ba? From 1.08 to 1.2. So, maganda din naman si Aster. Pero kasi ang pinasukan ko kahapon, Dogecoin and Pengu, no? Pengu is good din, pero unahin lang muna natin si BTC. BTC, so ito lang yung in-entry natin kanina. So far, ito siya. So, ayan siya. Pumasok tayo ng 116 and bumagsak na siya ng 14,800. So, kung titignan nyo, yung 14,800 na yan, ay malaki na yan. Nasa 35% profit na yan. Ang rule natin is 20% goods na tayo doon. Diba? Kapag ang gagawin natin, gusto natin na mataas na profit, ang gagawin natin doon, kapag gusto mo na mataas na profit, ang gagawin mo, yung cut loss mo, ilalagay mo sa break even. Diba? Yun yung gagawin natin. Yun yung sinasabi ko na strategy ko na hindi financial advice. Okay? So, ayan siya. Kapag ito, bumalik dito sa 116, 116, yan, magre-re-entry ulit ako. No? Kumbaga mag-aano ulit ako dyan, dadagdag ulit ako ng margin. So, titingnan ko kasi I think napakahaba pa ng oras ng panahon. October 27 pa lang, ang news natin is October 30, ito yung rate cut, no? Na kung saan, hindi ko alam kung ano ba mangyayari doon kasi syempre, hindi naman ako manghuhula, di ba? Pero doon sa analyzation ko kasi doon sa Fed, sa CPI report, ang actual natin last year is 2.9, no? Yun yung previous report. And then yung forecast natin is 3.1%. Ang lumabas sa actual is 3.0. Yes, bumaba versus sa forecast. Pero versus sa actual, hindi siya bumaba. So, ibig sabihin, yung inflation natin last year at yung inflation natin today is mas mataas.
no? So, yun yung intindi ko at kung ganun yung mangyayari, hindi ko alam kung talagang magkakaroon ng rate cut, kung babawasan yung interest, 'di ba? Hindi ko sure ha. Kaya ang mangyayari sa akin yan, sugal strategy yung gagawin ko diyan, pero yung ganong strategy ko hindi natin pinapakita yon, okay? So ako lang yun. Basta may ganun akong strategy kapag hindi ko alam, no? Kapag doon kasi hindi ako babase sa support and resistance doon eh. Hindi ako babase. Pero yun yung gagawin ko, yung isang strategy ko. Okay? So, congratulations dito ha sa nakapag-take profit. Kung lumipad man ng 116 at diyan kayo nakapag-TP, congratulations sa inyo. Okay? So, ngayon, ang gagawin ko naman ngayon, ano pa? Si Penggu. Ayan. Penggu is good kasi nag 2 point. Oh, kita nyo naman si Penggu, oh, 'di ba? Saan pa pumunta si Penggu? Ayun, pumunta pa ng 0.023. Congratulations sa inyo sa Penggu at masaya ako para sa inyo, no? Alam ko naman na yung iba dito kahit na ang viewers lang natin 200, 300. At least, 'di ba? Nakasabay, 'di ba? So, yun nga, bumababa na naman. So far, hindi ko muna gagawan ng trade si Penggu. Kasi kung titignan nyo, nag-short ako kay BTC, ine-expect ko din na si Penggu medyo bababa. Ngayon, katulad nun, di ba? 116, hindi, bumaba din si Penggu, di ba? Bumagsak si BTC, bumaba din si Penggu. Okay? So, yun yung ating news for today. Okay? So, syempre, again, ingat lang sa mga lumalabas sa meme coin, lalo-lalo na kapag may sumikat, Sachi is sumikat, expect nyo na maraming lalabas. Ganun din ang nangyari sa Squid Game nun. Diba? Squid Game, sumikat ang Squid Game. Ang nangyari, nagkaroon ng token ng Squid Game. Tapos kung mapapansin nyo, is talagang na live pa nung biglang nag-rug pull si Squid Game. Napaka ano yan. Sabi ko nga, ang meme coin is mabilis din yan kaysa sa future. No, kapag bumagsak, parang yung kanina, yung Sacho na yun, di ba? From 6.1 million, biglang 21. Rug pull, di ba? Sakit nun, mga idol, di ba? So, ako kahit nag-rug bold na ganun, hindi ako bumibili kasi iniisip natin may bounce cut eh. Di ba? May ganun. Pero ako hindi. Talaga nandito lang ako minsan sa top 10 tokens, yung mga kilala nating tokens, yun lang. Kasi sa ulo ko yung galaw. Sa ulo natin yung galaw nila. Kumbaga kasi kapag ka pumasok sa crypto, minsan may mga favorite kang token na alam mo na yung galaw nila. Ganun yun. Isa yun sa tinitignan natin. Lalo na ngayon, mahilig ako sa news, di ba? So, then, this December yan, makakatutok na ako kahit papano kasi ano na yan, medyo off na tayo. Kumbaga parang focus na tayo sa farm at sa cryptocurrency. Okay? So, ayan o, makita ko pa sa inyo, nag-ano ako kanina eh. Sorry. Ayan o, nag-reels ako kanina. So, ayan, dyan ako, naglilinis kami ng asawa ko. Ayan. Linis ako tapos gusto nyo makita yung katawan ko, pakita ko sa inyo. Idol yung katawan ko, mga pogi. And maganda yung ab ko eh. Pakita ko sa inyo yung ab ko ha. Yan o. O yan. O diba? Sabi ko nga sa inyo, stars, tumaba si Tarzan no. Yan o. Follow nyo to ha. Din Maki TV ha. Para at least ano, masaya tayo. So again, no, ito lang yung ano ko naman, payo ko sa inyong lahat. Yun yung ginagawa natin. Ano yun? Kumbaga relax yun. Kumbaga sabi ko nga sa inyo, pagdating sa crypto, dapat meron kayo alternative. Hindi yung ginagawang pelikula yung market. Okay? Baka may ginagawa nyo pelikula yan. Tapos may popcorn kayo, di ba? Kumbaga parang, for example, ito, no, Penggu, no? Nagaganyan ka, tapos may popcorn ka pa. Tapos maghapon mo tinitingnan yan. Di ba? Wag! Sira ulo mo. Di ba? Sira ulo mo dyan. Okay? So, dapat ang gawin mo, alam mo kung saan ka mag-trade, mag-trigger ka, tapos mag-cut loss ka, and then mag-set ka ng take profit mo. So kapag nag-set ka no, pag nakuha mo na yon, ang ganda na ng buhay mo. Makakapag-walking ka, makakapag-gym ka, magagawa mo yung mga gusto mong gawin. Okay? Yun lang, KGX at saludo sa inyong lahat. Amen.